video na to ay share ko nga po pala sa inyo kung paano ako magluto at gumawa ng tinapa. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung isda na lulutuin natin at gagawin natin tinapa. Ito po sa Japan, ang tawag nila dito ay aji. Dati nung una ay hindi ko po alam na galunggong din po pala tong isda na to. Yung unang ginawa ko po dito sa isda ay binabad ko muna dun sa tubig na merong asin. Binabad ko po ito ng 2 oras para kapit na kapit po yung alat. Pasensya na po kayo kung hindi ko po yung nabidyohan mga auntie dahil nagmamadali po ako. So, ito na nga po, pagkatapos ng 2 oras ay i-steam na po natin tong isda. Para hindi po dumikit ay maglalagay po tayo ng konting oil dun sa steamer. Pag hinihintay ko po yung maluto ay gagawa na po tayo dito ng pag-iismukan natin. Papausukan po kasi natin yung isda para tinapa talaga. Bago ko makalimutan, i-steam nga po pala natin dito ng mahigit 15 minutes. Ito naman po ay naglagay ako ng bigas, tea at saka ng asukal. Meron din pong himulmul ng nyog. Tapos magbabaga na nga rin po pala ako dito ng uling. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto ay tapos ko na pong i-steam itong ating isda. Pagkatapos nyo po itong i-steam, papatuyuin nyo po muna ito ng 1 oras para kapag nilipat ay hindi po dumikit dun sa steamer. Dahil nagmamadali na ako mga auntie kaya hindi ko na po ito pinatuyo ng 1 oras. Diretso salang ko na nga po ito. Pagkatapos ko magbaga ng uling, naglagay po ako dito ng mantika para mas lalo pong lumakas yung usok. Tapos tatakpan lang po natin ito at hahayaan ng 1 oras. Bale, dito nga po pala ako nagluluto sa labas namin. Fast forward na nga po, pagkatapos ng 1 oras ay tapos ko na pong lutuin itong unang salang. O diba mga auntie, tignan nyo naman yung akin tinapa. Tapos ko pong magluto ay nagluto pa ulit ako ng pangalawang salang. Ito maambon nga po mga auntie ay diretso lang po tayo sa pagluluto. Bale, dito nga po pala ako sa labas ng bahay namin nagluluto at yung gamit ko lang po ay yung maliit na kawali. Fast forward na nga po tayo ulit pagkatapos ng 1 oras ay tapos na po ako magluto ng tinapa. Ano po mga auntie, masasabi ko lang na hindi po ganun kadali magluto ng tinapa. Minsan merong nasusunog o kaya naman po nasisira yung isda. Pero kahit ganun pa man po ay nakaka-enjoy pong magluto at gumawa nito. Bago ko binacuum sealer tong tinapa ay pinalamig ko muna ito. Ito nga po palang ginawa kong tinapa ay papadala po natin sa kaibigan ko. Tapos yung ibang matitira ay papamigay din po natin. Bale, hiniwalay ko nga po pala yung magaganda at yung hindi maganda. Kakahiya naman kasi kung magbibigay tayo ay hindi pa maganda. Alam nyo po, dapat sana ay magbibenta po ako nito. Kabili na po ako ng vacuum sealer tapos ng plastic, kaso nga lang po hindi pwede. Natakot po kasi yung asawa ko dahil wala po akong lisensya. Ito kasi sa Japan, hindi ka po basta-basta pwedeng magbenta ng mga pagkain kapag wala ka pong lisensya. Dahil wala na po ako magawa mga auntie, kaya sinunod ko na lang po yung asawa ko. Pero gagawa pa rin po ako nito. Ipapamigay ko na lang po sa mga kaibigan o kaya naman po sa mga followers natin. Ito na nga po pala yung nagawa kong tinapa na sa 4 na plastic. Sobrang saya ko po kapag nakakagawa po ako ng ganito. Sana ito po kasi yung passion ko, yung pagluluto. Sobrang sarap po sa pakiramdam kapag perfect po yung ginagawa ko. Para sa akin, sa lahat po ng homemade ko, ito po yung pinaka-perfect. Nakahirap pero nakaka-enjoy naman pong gawin. Pagdating nga po pala ng asawa ko galing trabaho ay kumain na siya kaagad ng tinapa. Kapon nga po pala ay gustong-gusto niya po yung smoked fish. Kung napanood niyo po yung mini vlog namin na nagputol po kami ng sakura, yung mga sanga at naputol namin mga auntie, ayaw pong ipasunog ng asawa ko. Gusto po kasi ng asawa ko ay yun po yung gagamitin namin kapag gagawa po kami ng smoked fish. Kenshi naman po ay sarap na sarap sa ginawa kong tinapa. Kain ko na nga po siya kanina tapos humihingi na naman kay papa niya. Ito na nga po mga auntie, kinabukasan naman po ay magpapadala po tayo ng tinapa sa mga kaibigan ko. Ito po nga po, ito ipapadala sa 7-Eleven. Binayaran ko muna yung mga binili ko at saka po ako magpipill up dito ng papel. Bale, konti nga lang po pala yung nagawa kong tinapa kaya konti lang po yung magbibigyan natin. Next time kapag nakagawa ako ay magbibigay po ako ulit. 1 to 2 days nga lang po pala mga auntie ay matatanggap na po nila to para magustuhan po ito ng mga kaibigan ko. Pagkatapos ko pong magpadala ay susunduin ko naman po si Kenshin sa school niya. Maambon na nga po at wala pa akong dalang payong. Dahil mag-aalas stress na kaya diretso na ako dun sa school. Tapos ng ilang minutong pagbabike ay nakarating na po ako dito sa Hoiken. Alam niyo po, tuwang-tuwa talaga ako kapag nasusundo ko tong anak ko sa school. Namiss ko kasi siya kaagad mga auntie. Bali, malapit na nga po pala yung bakasyon ng anak ko, ilang araw na lang. Excited na po ako dahil 1 taon na lang po ay malapit na pong mag-grade 1 si Kenshin. Sobrang bilis ng panahon kaya sinusulit ko talaga bawat oras. Araw, nakasama ko tong anak ko. Bigla nga po palang umambon kanina kaya hindi ko po nadala yung kapote. Binalutan ko na nga lang po si Kenshin para hindi po siya maambunan. Kawaii desu ne. Kenshin-kun. Hintayin ko nga lang po itong humupa ng konti, saka po kami uuwi. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and...皆さんありがとう。サラミマラパポ。